Yun, ang naantala, ang naperwisyo, ang nag-swimming sa baha. Habang ang mga bangag ay convicted o kinonvict na nila si Inday Sara at si Pastor Kibuloy. Alright? Ngayon, itong hayop na tong Paulo Ortegang ulol na to, may araw ka rin jutang Genemis ka. Dahil sinasabi nga ni Inday Sara, sa kanyang interview na yung impeachment na yan, talagang bending dalo na yan. Bend dalo na talaga sila. Ngayon, ano sinasabi nitong Maleta Gang? Maleta Gang. Miyembro ng Maleta Gang na si Ortega. Naging mukha na siyang baboy ramo sa Kalalamon. Kalalamon dyan sa Congress. Sabi niya kay Inday Sara, siguro kailangan patunayan yung statement niya. Kasi dumaan po yan sa tamang proseso ang impeachment proceedings. Kaya sinasabi nga ni Inday, ay fishing expedition at talagang pagigipit. At ako mismo sinasabi ko sa inyo, sa ating puting ahas, ay inayos na yung mga hayop na yan ni Lisa Tanas. So bago pa man naakyat yan sa Senado, ay convicted na si Sara Duterte sa kaliwat kanan na pagpapa-interview ng mga hayop na ito. Hindi pa nga tapos ang kanilang Maleta Gang hearing. Nakita-kita nyo naman, from 1 to 5 nilang, 5 na ba, ito lang mga testigo, ay lahat puro kasinungalingan. Si Matibag, walang personal knowledge ang gago. Yung isa, maraming typographical error. Yung pangatlo, halos lahat. Lahat ay mga opinion lang nila, yung mga pinagsasabi nila. Wala silang mapatunayan na si Sara Duterte ay nagnakaw. Pero dahil hawak nila ang media, hawak nila, may mga trolls, may mga pambayad sila sa firm, even si Virus at si Laway, si Dilima na lumantak ng saba, mga talaga, napakahayop talaga kasi naturingang lawyer si Dilima. Well, expect mo kay Dilima, lumantak ka ng saba ni Dayan na may asawa, di ba? Nilapa niya yung buto. Anong expect mo pagpapatupad niya yung batas? Right? Wala silang papatupad na batas na tama. Kinonvict na nila si Sara sa kanilang mga press con. Right? Ayaw nilang aminin na sila ay nabayaran na ng Bangag Administration at ang mga pondo ng mali-maleta, kaya kayo binabaha. So, syempre, araw-arawin nila si Sara kahit na bumabaha na si Sara pa rin ang kanilang pag-uusapan. Dahil sinasabi ni Inday Sara, napakaklaro naman na yung bending dalo dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Crooks, hanggang daw sa pagkakaroon ng 2 taon na nakaupo, sabi niya doon sa ano bang tawag dyan, doon nga kay Gatchalian at kay Kilay, right? Imagine mo, bendalo na talaga yan. Presiding officer si Kilay, natakot, sangkot din sa flood control. Kaya sabi ko nga talaga sa inyo, ay dapat lumabas na kayong lahat. Paulit-ulit na lang ito, wala nang batas-batas. Diba? Then, here is Virus. Okay? Dahil, kaya mo balita, kinwestiyon ni Attorney Torion, counsel ng detained religious leader Pastor Kibuloy, okay, sa pahayag ni Virus, okay, na si Pastor daw ay nag-traffic ng mga babae, convict na. Traffic women, girls from around the world. Trafficked. Wala man lang allegedly. Ibig sabihin, kinonvict niya na. Ay sabi ni Attorney Torion, na hindi pa nahahatulan si Pastor Kibuloy. Alright? Ang sinasabi ni Torion, isang categorical declaration of fact and law na hindi dapat gawin ng isang taong nananatiling presumed innocent until proven guilty. Diba? May due process eh. Torion, Pastor Q has not been convicted of human trafficking until a competent court renders a final judgment of conviction. He, like every Filipino, is entitled to the constitutional guarantees of due process of the presumption of innocence. Dapat nga, I don't know, dapat kasuhan mo rin yan, Attorney Torion, lahat sila eh. Kasi convict na nila si Sara, convicted na, o soli mo lang pera, humarap ka na lang, ganito, ganyan. Lahat ng kasinungalingan ng mga hayop na ito. Convicted na po si Sara Duterte at saka si Pastor Kibuloy 2023 pa. Diba? I told you sa ating expose. 2023 pa kinonvict na nila. Matagal ng panahon na nakonvict sila sa bunganga ng mga bangag, ng mga Maleta Gang na galit
sa mga Duterte. Actually, si Pastor Kibuloy, nadamay lang yan. Dahil lang sa kanyang friendship kay Sara, friendship sa mga Duterte. Kung sakali si Pastor Kibuloy, umayon kunyari sa mga bangag, hindi siya pupagkaryahin. Kaso lang, nanindigan siya sa kanyang kaibigan at sa kanyang sa tama. Di ba? Naalala ninyo? Nung panahon ng 2022 election, walang pumapansin kay bangag na mainstream media, only Pastor Q ang nagbigay ng chance sa bangag na yan. Pero demonyo talaga si bangag, mahilig talaga magtanim. Going back sa sinabi ni Torion, sabi niya kay Virus as a sitting legislator, sworn to uphold the Constitution, Senator Virus should be, circumspect in her language. There is a significant legal distinction between stating that a person is accused of a crime and declaring that he committed it. Anong expect mo dyan, Atty. Torion? Permi lang galamas-lamas silama sa sa bigatla. Di ba? Anong expect mo? The rule of law demands that guilt be established in court and not in public pronouncements. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala nang saysay kayo na magkaroon ng mga maletagang senators. Sabi ni Torion, respect for the rights of the accused is not an obstacle to justice. It is an indispensable part of it. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, wala nang kwenta ang inyong gobyernong bangag dahil lahat sila law bender, lahat sila kawatan na mga kaalyado ni bangag. Sabi pa ni Pastor ni Torion, it's about time for Apollo Kibuloy to be extradited to the United States. Hindi pala yan. Hindi pala ito. Ang sabi pala ni Virus, sorry. Ang sabi ni Virus, it's about time, ito yung statement na exactly for Apollo Kibuloy to be extradited to the United States of America. He trafficked women and girls from around the world. Demo? Para bang nandoon siya? Okay, sa mga binabato kay Pastor Kibuloy, nandoon ka, Virus. Anong sinasabi ni Winnie Munzon? Okay, na kayo ni Llamas? Diba? Tinanong siya na, are you dating something to that effect? Are you dating with, or are you in a relationship with, Babalo Llamas na puro tartar yung ngipon? Anong sabi niya? Diba? Ganon-ganon pang hayop niya. Anong sabi niya? And ano bang sinabi ni Virus doon? He's separated something, I forgot. But anyway, mga kababayan, wala na nga patutunguhan ito. Kaya nga wala na pong ibang dahilan para manatili ang mga bahagdayan. Lahat ito ay nababayaran. Yung extradition na yan, ni Pastor Kibuloy, talaga dapat sa proseso yan. Pero, syempre, yung mga bangag, hindi natin alam kung paano nila ipagkakanulo, paano nila gagawin. Ang sabi naman ni Atty. Torion ay, ilalaban nila at dadaan sila sa Korte Suprema sa tamang batas. Ako naman, I doubt it. Wala nang batas-batas ko si PRRD nga napakidnap nila. Right? Ulit-ulitin natin. Kung si PRRD napakidnap. Kaya hindi malabong ma-extradite si Pastor. Pero hindi ma-extradite si Pastor, ang nakikita ko dyan, mga kababayan, paano hindi ma-extradite si Pastor at hindi ma-impeach si Sara Duterte? Ngayon pa lang, tanggalin niyo si Bangag. Tignan niyo, ang baha, lagpas tao, grabe, no? Kanina galit na galit ako. Galit pa rin naman ako hanggang ngayon. Lagpas tao, lagpas liig. Liig, ang lagpas kipay ni Satanas.